Nagsisimula tayo sa pagkikilala kina Jay at sa kanyang asawa, si Kyle. Matapos nilang mawala ng isang sanggol, nagpasya silang magpalipas ng ilang oras sa isang magandang overwater resort sa Vietnam. Umaasang makaka-recover mula sa traumatic na karanasan. Gayunpaman, patuloy na nakakaranas ng madalas na episode si Jay tuwing naaalala niya ang insidente, na nagpapahirap sa kanya na makatulog sa gabi. Pero hindi ito pumipigil sa kanila na tamasahin ang kanilang oras sa Vietnam, maglibot sa iba't ibang tourist attractions, at matutunan ang kasaysayan ng lugar. Habang nagpapahinga sa isang seaside cafe, nakatanggap si Jay ng tawag mula sa kanyang ina at kapatid. Habang si Kyle naman ay naglalaro ng soccer kasama ang staff, sinusubukan ng kanyang ina at kapatid na alamin kung siya ay ligtas at maayos. Tinitiyak na nagtatrabaho siya sa pagproseso ng nangyari sa kanya. Nang matapos ang tawag, nakita ni Jay ang segment ng weather forecast sa TV, na napagtanto niyang papalapit ang bagyo. Bumalik sila sa kanilang kwarto sa floating villa, at labis na nasasabik si Kyle na tumalon sa tubig upang mag-swim. Samantala, abala si Jay sa pagtatangkang makakuha ng maayos na cellphone signal, ngunit tila hindi ito gumagana, na nagkomento pa kay Kyle na ang SIM card na binili niya para sa biyahe ay walang silbi. Upang maalis ang pag-aalala ng kanyang asawa, hinihimok ni Kyle si Jay na huwag mag-stress at tamasahin lamang ang bakasyon. Pinapaalala din niya sa kanya na ang layunin ng biyahe ay upang makalayo mula sa mundo sandali. Nang makumbinsi, tumalon si Jay sa tubig, at magkasama nilang tinamasa ang isang magandang romantikong sandali. Nag-dive sila at nakita ang kagandahan ng dagat, ang iba't ibang species, at mga marine plants, na isang kamanghamanghang tanawin. Pagkatapos ng dive, nag-relax sila sandali. Nagtatago sa isang malapit na formation ng bato nang biglang madulas si Kyle at maputol ang kanyang paa. Ang pagtingin sa dugo sa tubig ay nagpapabalik kay Jay sa kanyang miscarriage, at bigla siyang nakakaranas ng isa pang tense at malungkot na sandali. Sinusubukan ni Kyle na pakalmayin siya, pero nagtatapos sila sa pagtatalo tungkol sa nangyari nang sabihin niyang mamamatay din naman ang sanggol. Nang gabing yon, sinabi ni Jay kay Kyle na hindi na siya makakstay pa doon. Nararamdaman ang pagkamagulo dahil sa kanyang mga hindi inaasahang episodes. Sa kabutihang palad, naintindihan ni Kyle, sinabing maaari silang umalis kinabukasan. Nag-chat sila ng kaunti bago matulog upang gawing kaaya-aya ang gabi hanggat maaari. Mamaya, habang natutulog sila, bumuo ang isang bagyo at agad na lumalakas habang lumilipas ang oras. Biglang nagising si Jay sa isang malakas na tunog, pero pinakakalma siya ni Kyle. Sinasabi na lilipas din ang bagyo. Kasunod nito, nakatanggap sila ng tawag mula sa resort staff na nagsasabi sa kanila na maaari silang lumipat sa loob ng lupa kung nababahala sila sa bagyo. Ngunit pagkatapos mag-isip ng kaunti, sinabi nila sa staff na mananatili sila kung nasaan sila. Sa kasamaang palad, nagkaroon sila ng masamang desisyon dahil ilang minuto ang lumipas. Lumalakas ang bagyo sa lugar, tumataas ang level ng tubig at binabaha ang kanilang kwarto. Sinisira ang mga glass door. Bago sila mawasak ng malalakas na agos, nagkalat sila sa kwarto, at ang kama ay umabot kay Kyle, na nagbabasag ng kanyang binti. Sinusubukan ni Jay na tulungan siya, ngunit sinabi niyang tawagan siya ng tulong. Sa kasamaang palad, ang telepono ay wala ng silbi. Tinamaan ng mas malakas na alon ang kwarto, lalo pang inaalis ito mula sa tulay na nakakonekta rito sa mainland. Pagkatapos, isang biglang puwersa ang nagtapon kay Jay, na nagdulot sa kanya na mawala ng malay sa loob ng ilang segundo matapos tamaan ang kanyang ulo. Pumunta si Kyle upang tingnan si Jay, at sa kabutihang palad, maayos siya, kahit na ang kanilang kwarto ay kasalukuyang dinadala ng seawater, malayo sa lupa. Nagdebate sila kung lalangoy ba sila patungo sa kaligtasan bago huli na ang lahat. Tumingin pabalik sa lupa, sinubukan nilang sumigaw at mag-wave para humingi ng tulong, ngunit masyadong malakas ang bagyo. At sila ay masyadong malayo na. Kasabay nito, karamihan ng mga tao sa mainland ay tumatakbo din para sa takip. Masyadong abala upang mapansin sila. Sa pakiramdam ng kawalang pag-asa, nagpasya silang subukang lumangoy. Ngunit bago makapasok si Jay sa tubig, siya ay nadulas ng tumama sa isang malaking bato. Sinubukan ni Kyle na hilahin siya pabalik sa kwarto, ngunit masyadong madulas na. Pagkatapos ay nakita niya ang isang pangbato na papalapit. Alam na tatama ito kay Jay. Itinutulak niya siya sa tubig at ginagamit ang ocean current upang dalhin siya sa kabilang panig. Nailigtas ni Jay ang kanyang sarili mula sa epekto ng bato. Pagkatapos ay lumangoy pabalik sa kwarto ngunit sa kasamaang palad. Natagpuan niyang mas malubha ang pinsala ni Kyle at agad na umiwas sa dugo upang maiwasan ang isa pang alaala. Paggabalik, ngayon na nagsisimula na silang magliyag palayo, sinabi ni Kyle kay Jay na huli na upang gawin ang anumang bagay at dapat nilang hintayin ang mga tauhan ng resort na iligtas sila. Gayunpaman,
Determinado si Jay na makalabas sa kwarto, kahit na nag-aalok siyang lumangoy pabalik sa mga bato mag-isa upang humingi ng tulong. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Kyle na dapat silang manatili kung nasaan sila dahil masyadong delikado. Walang ibang pagpipilian. Inaalagaan ni Jay ang mga pinsala ni Kyle bago sila magyakapan para sa gabi. Umaasang magkakaroon ng mas magandang bukas. Gayunpaman, nang magising sila, lalo silang naligaw sa dagat, na tanging ang pangunahing pundasyon ng kwarto ang buo. Nang tumingin sila sa paligid, wala silang nakikita kundi ang horizon. Nagsimula ng maging hysterical si Jay. Nagagalit dahil hindi nakinig si Kyle sa kanyang ideya na magbigay ng signal para sa tulong sa mga bato upang makita sila ng iba. Pero sa kabila nito, iginiit pa rin ni Kyle na mamamatay sila kung nanatili sila sa gitna ng malakas na bagyo. Habang sila ay patuloy na naglalayag, plano nilang subukang makaligtas hanggat maaari. Dahil wala na silang ibang opsyon na lumangoy patungo sa lupa, lumalangoy si Jay sa paligid ng kwarto, naghahanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay na maaaring naipit sa ilalim ng mga sahig, tulad ng inuming tubig sa kanilang mga bag. Pero isang school of fish ang biglang nagbigay sa kanya ng takot, na nagpilit sa kanya na lumangoy pabalik sa ibabaw. Habang sinusubukang makabawi, ang dugo mula sa sugat ni Kyle ay dumadaloy sa tubig. Pagkatapos, nang sumikat ang araw, ang bote ng tubig na nakapatong sa gilid ng kwarto ay nagpapalabas ng mga sinag ng araw, na aksidenteng nagsunog sa hita ni Kyle. Nag-usap ng kaunti ang mag-asawa at pagkatapos ay nahiga. Mamaya, malapit sa pagtatapos ng hapon, nakita ni Jay ang isang eroplano sa malayo at nagsimulang sumigaw para sa tulong. Pero hindi yon ang pinaka-epektibong estratehiya. Naalala ang nangyari sa bote ng tubig. Sinubukan nilang gumawa ng smoke signal sa pamamagitan ng pagsisindi ng apoy, gamit ang bote upang magsimula ng ilang tuyong panggatong na kahoy. Ngunit huli na, dahil ang araw ay halos lumubog na. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpapabahala sa mag-asawa, at desperadong natatakot si Jay na ang pinakamasama ay maaaring mangyari kung hindi sila ililigtas. Kinabukasan, nagsisimula silang ma-dehydrate, at lumalala ang kondisyon ni Kyle. Sa kabutihang palad, nakita ni Jay ang isang yacht sa malayo, at nang bumalik ang araw sa kalangitan, nagawa ni Kyle na mag-apoy. Habang ang yacht ay dahan-daang lumalayag palayo at hindi sila napansin, iginiit ni Jay na palakihin ang apoy upang sila ay makita. Ngunit, nag-backfire ito sa kanila, dahil aksidenteng nasunog nila ang buong kwarto, na nagpapawala sa kanila ng isang bagay na nagbigay sa kanila ng silong at nasa ibabaw ng tubig. Tumalon sila sa tubig at pinanood ang kwarto na dahan-daang nasusunog. Muli, ang dugo ni Kyle ay naghalo sa seawater. Nagpasya silang kumapit sa mga piraso ng kahoy, nang biglang makita nila ang isang manipis na hayop na umiikot sa paligid nila. Upang pakalmeyan ang kanyang nagpanik na asawa, sinuri ni Kyle at tila nakita ang isang peteng. Nakita ni Jay ang isang mas malaking piraso ng kahoy na maaari nilang gamitin. Kaya desperado silang nagpaddle hanggang sa makasampa sila sa plank. Habang ang mga peteng ay sumusubok na maabot sila, desperado si Jay na hilahin si Kyle sa board hanggang sa maabutan sila ng mga hayop na naaakit ng galaw ng mag-asawa. Ngunit lumabas na ito ay isang grupo ng mga dolphin, na nagpapakalma sa mag-asawa. Pagkatapos ng takot, ang dalawa ay humiga sa board, nag-uusap at sinisikap na manatiling kalmado hanggat maaari. Habang sila ay natutulog sa board, nagsimula ang tunay na mga peteng na manghuli sa kanila. Pinupunit ang board. Pagkatapos, si Kyle na natutulog ay nahulog sa tubig na puno ng mga peteng. At desperadong sinubukan ni Jay na iligtas ang kanyang asawa. Pero ang tanging nakita niya ay ang kanyang dugo. Bumalik siya sa board at nanatiling ligtas. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kyle na makabalik sa ibabaw. Ngunit wala siyang lakas na umakyat pabalik sa board. Kaya sinabi lamang niya kay Jay na magsimulang mag-paddle palayo. Dahil sa dehydration at pagkapagod, nawala ng malay si Jay. Nagising siya sa gitnang gabi, nakahanap ng lupa, masaya niyang tumayo. Sinusubukang gisingin si Kyle habang nakatayo sa dalampasigan. Sa kasamaang palad, napagtanto ni Jay na patay na si Kyle at nakita na ang kanyang dalawang paa ay nakain ng mga peteng, kaya hindi siya makakakyat pabalik sa board. Gayunpaman, sinubukan ni Jay na pilitin si Kyle na magising, ngunit alam niyang walang silbi. Nagluluksa siya para kay Kyle, hinahawakan ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan niyang pakawalan ito sa dagat. Pagkatapos, nagsimulang mangarap si Jay na buhay pa si Kyle, nabuo pa ang mga paa, habang sinasabi niya na palagi siyang magiging kasama niya. Gayunpaman, nang magkamalay siya, nakita niya na ang natitirang bahagi ng katawan ni Kyle ay kinakain na ng mga peteng. Natuklasan ni Jay na nasa mababaw pa rin siyang tubig, at bago makalabas sa matigas na lupa, nasugatan siya ng mga coral. Dahil sa kanyang dugo, ang mga peteng ay naakit pabalik sa kanya.
at isa sa kanila ang nakagat ang kanyang binti. Pagkatapos, habang sinusubukan niyang tumakbo patungo sa isang ligtas na lugar, kumuha siya ng bato at pinukpok ang ulo ng maliit na Peyton, na nagpatay dito. Nakita ni Jay ang buhangin at dahan-daang tinatrato ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, habang sinusubukan niyang maglakad, nawalan siya ng malay ulit. Nang magising siya, nagpatuloy siyang maglakad papasok sa lupa, at pagkatapos ng pagdaan sa tila walang katapusang dalampasigan, nakita niya ang isang maliit na bangin. Nakakita rin si Jay ng isang maliit na bangka na tinutuluyan ng natutulog na mangingisda, kaya agad siyang lumangoy patungo sa kanya at sumakay sa bangka. Kinuha niya ang isang garapon ng malinaw na likido, na akala niya ay tubig, ngunit natuklasan niyang ito ay alak. Ginaisang ni Jay ang mangingisda at ipinakita ang kanyang sugatang binti habang sinusubukan niyang humingi ng tulong, na nais na maibalik sa lupa. Gayunpaman, ang hadlang sa wika ay nagpapahirap sa komunikasyon. Imbes na maglayag pabalik, inaalok ng mangingisda na tulungan si Jay sa kanyang sugat, at tinanggap ito ni Jay. Ang mangingisda ay ginawang karayom ang isang pang-igi at kumuha ng sinulid bago disimpektahin ang sugat ni Jay gamit ang alak. Pagkatapos, uminom siya ng kaunti. Sinabihan si Jay na huminga habang nagsisimula siyang tahiin ang kanyang sugat. Pagkatapos ng pamamaraan, pinayuhan siya ng mangingisda na humiga at magpahinga ng kaunti. Ang mangingisda ay lamusong sa dagat at sinuri ang kanyang panghuli. Tinitingnan kung may nahuli siyang isda, ngunit hindi niya alam. May isang mas malaking isda ang nagmamasid sa kanya mula sa likuran. Nang mag-rock ang maliit na bangka, agad na tinanong ni Jay ang mangingisda, ngunit nakita niya ang dugo sa kanyang naputol na kamay. Sinubukan niyang alisin ang angkla mula sa maliit na bangka, ngunit sobrang hirap nito para sa kanya. Biglang lumitaw ang mangingisda mula sa ilalim ng tubig at sumigaw ng tulong. Bagaman, nang sinubukan ni Jay na tulungan siya, aksidenteng hinayla siya nito sa tubig. Sinubukan ng mangingisda na kumapit sa kanya para sa suporta habang siya ay lumalangoy pabalik sa mini-boat. At nang sinubukan niyang tulungan siya ulit, ang Peyton ay umabot sa kanya ng mabangis at pinatay siya ng tuluyan. Sinubukan ni Jay na itaas ang angkla muli at nagtagumpay, ngunit hindi pa rin ligtas mula sa gutom na Peyton. Kinuha niya ang portable outboard motor mula sa mini-boat at pinaga niya ito, gamit ang mga blades upang putulin ang Peyton habang sinusubukan itong atakihin siya. Gayunpaman, hindi natakot ang Peyton. Umurong ito sandali, ngunit hindi nagtagal bago ito bumalik na may galit upang atakihin si Jay muli. Sa kasamaang palad, nang sinubukan niyang gamitin ang motor sa pangalawang pagkakataon, naubusan ito ng gasolina. Pagkatapos, mula sa wala, ang napakalaking Peyton ay tumalon mula sa tubig at binaligtad ang mini-boat. Agad na sinubukan ni Jay na kunin ang angkla habang nakikita ang Peyton na lumalangoy patungo sa kanya. At habang siya ay nagpanik, nagawa niyang tamaan ang Peyton sa bibig gamit ang angkla at patayin ito. Nang mawala ito, umakyat si Jay sa ngayon ay nabaligtad na mini-boat. Sa kabutihang palad, malapit siya sa kabihasnan at hindi malayo sa dalampasigan. Nakita siya ng ilang tao at pagkatapos ay nakaramdam ng ginhawa habang siya ay sa wakas ay ligtas.